Pinakulong ang kanyang tatay, sinampahan siya ng impeachment noong 2025, sinampahan na naman ng isa pa muling impeachment. Pinakulong ang kanyang chief of staff at kung ano-anong mga harassment ang ginawa. Pero bakit tila hindi tumatalab ang kahit na anong gawin ng administrasyon na paninira laban kay Sara Duterte? At ganoon na rin lalo kay President Digong. Pinakulong na siya sa Hague, pero bakit parang mahal na mahal pa rin siya ng mga Pilipino? Ito po si Attorney Mike Operario. Pag-usapan natin yan. Sa akin nga pong mga assessment dito sa impeachment, sinasabi ko na sa inyo na sa aking pananaw, ito ay political harassment. Ito ay attempt nila upang to make sure na magiging mahina si Sara Duterte as 2028 nears. Tawag dito yung meat tenderizer. Kasi ito yung mga sistemang tumatalab noon. Ginawa ito noon sa panahon ni Jejomar Binay. Napahina siya ng administrasyon. Akala kasi nila si Jejomar ang magiging kalaban ni Mar Rojas. Pero nagkamali sila because sumulpot bigla si Rodrigo Duterte. At pagkalipas ng panahon, yung pagmamahal ng mga tao kay Rodrigo Duterte ay nanatili. At sa matter of fact, ito ay siya ang pinakamataas na may approval rating na bumabang presidente at 80%. Pagpaalis niya, nanatili ang loyalty ng mga tao kay Rodrigo Duterte. At ganoon din kay Sara Duterte. Ngayon nga, kahit na humaharap siya sa sunod-sunod na pagbati ko sa kanya, na black operations, ito pong susunod na itong impeachment, yung mga ilalabas pa nila, mag-expect pa kayo na marami pang mga negatibong, mga pasabog ang administrasyon laban kay Sara Duterte. Pero why is it not working? At parang ang opposite pa ang nagiging epekto kasi ang rating ni Bongbong Marcos ang siyang pababa ng pababa at hindi yung kay Sara Duterte. Ang hindi naiintindihan dito ng administrasyon is that like Digong, Sara Duterte is no longer Sara Duterte alone. Sara Duterte for many Filipinos is no longer just a person. Siya ay kumakatawan sa adhikain ng maraming mga Pilipino. Ang nais ng mga Pilipino, isang disenteng pamahalaan, isang gobyernong hindi sila pagnanakawan, isang kapulisan o institusyon ng ating kapulisan na lalaban sa droga. Ang mga pinuno na tunay na nagmamahal sa mga tao at may malasakit sa kanilang kapakanan. Yan ang naisin ng mga Pilipino. At yan ang nakikita nila kay Sara Duterte, kay Digong. At hindi nakikita sa inyo, kayong mga nasa administrasyon. Kaya kahit na ano ang gawin ninyo, hindi nyo mababaklas ang mga tao sa isang adhikain o sa isang naisin. Pwede po mabaklas nyo sila sa tao, pero sa isang pananaw, sa aspirations ng mga Pilipino, yung common goal that we have, hindi mo pwedeng alisin ang mga tao dyan. At isang pagkakamali na targetin ninyo, yung representasyon ng mga pagnanais ng mga Pilipino. Kasi si Sara Duterte has become the flag bearer. Siya ay tagabitbit ng bandera. Kahit na pabagsakin niyo pa siya, mayroon at mayroon pang dadampot ng bandera at itataas ito muli. Sapagkat hindi niyo po pwedeng gibain o sirain ang tunay na naisin ng mga Pilipino. Kahit ilang senador ang ipakulong ninyo, kahit ilang Pilipino pa ang iharas ninyo, at eventually ay ipakulong nyo rin, hindi po makakalimot ang sambayan ng Pilipino. Alam namin ang pagkakaiba ng tunay na nagmamahal sa bayan at yung mga nagnanakaw sa amin. Pwede niyong bayaran yung mga matataas na mga tao. Pagbayad kayo ng marami pang mga abogado. Pwede niyong lunurin sa maleta ang mga taong nakapaligid sa inyo. Pero hindi ang buong sambayan ng Pilipino. Matatalino na po ang mga tao. Matatalino na po ang mga iskombro. Hindi kami papalakpak
sa pananakot ninyo at kabaliwan ninyo. Maaring naikulong nyo sina Senator Marcoleta, sina former Congressman Mike Defensor. Pwedeng nais nyong dalhin muli si Bato de la Rosa sa Hague at napuwersa siya na magtago dahil gusto nyong i-violate yung kanyang mga karapatan. Maaaring napadala nyo sa The Hague ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte. At ngayon, dahil nga sa inyong kapangyarihan, pwede ninyong paimbestigahan sa NBI, sampahan ng kaso ng impeachment ang Vice Presidente, pero isang bagay hindi nyo magagawa. Ang alisin sa puso ng mga tao ang pagmamahal sa mga pinunong kagaya nila. Kasi kahit kailan, hindi namin maililipat ang pagmamahal na yan sa inyo. Dahil wala pong tunay na kaibig-ibig sa inyong mga pinaggagawa. Dahil kaming mga iskombro, alam na namin ito. Kasi patuloy kaming nagmamasid, nakikilaw, nag-aaral. At alam naming lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. And we are the resistance.